Magandang araw at kamusta po kayong lahat? Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Ray, 39 anyos, tubong Cotabato City. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento noong sundalo pa ako. Noong hindi pa ako naaaksidente sa labanan sa isang engkwentro sa mga rebelde. Nag-umpisa ang kwento noong dineploy kami sa Sulu. Sa kabundukan kasi doon ay napakarami ng rebelde at tila kailangan na itong makontrol. Kaya naman ang mga katulad naming mga land troops na bagong recruit ang talagang majority na dalahin sa ganung battlefield. Napagpasyahan ng aming leader na kami ang itapon sa kabandang kanluran dahil doon daw ay hindi ganong karami ang mga rebelde. At dahil bago pa lang daw kami sa pakikipaglaban kaya naman doon daw kami nababagay. Sila naman ang sa Hilaga sapagkat doon daw ay laging mainit ang tensyon. Agad naman nang lumakad ang aming grupo ng maaga nang sa ganon ay makakuha kami ng magandang pwesto. Sa grupo ay 10 kaming mga lalaking sundalo at kami ang mga frontliner. Nang nakapwesto na kami sa taas ng bundok ay tila napakasukal ng paligid. At dahil baguhan pa lamang kami ay tila nanibago kami sa aming kinalalagyan. Matataas ang puno at ang mga baging ay napakarami. May mga damo rin kaming nadadaanan, ilog at mga batuhan. Habang isang gabi ay payapa kaming nagpapahinga. Bale 5 tao ang palitan kada matutulog. Kami muna ng aking mga kabady ang nagbantay sa 5 natutulog. At pagsapit ng alas 12 ng gabi ay kami naman ang natulog. Ngunit mga 1 oras pa lamang akong nakakatulog ay bigla akong nagising sapagkat meron na palang putukang nagaganap. Agad kaming nakipaglaban sa puwersa ng mga rebelde at tila nakakalamang kami sa putukan. Ayon sa aking kagrupo ay mga 4 lang ang taong kalaban namin kaya malamang sa malamang ay mananalo kami sa engkwentro. Ngunit kahit na ganoon ay nakita ko ang iba kong kasamahan na may tama na sa katawan dahil na-ambush talaga kami ng mga oras na yun. Bali lahat kami ay may tama ngunit hindi naman ganong kalalala. Kaya naman mas pinili na lang naming lumayo ng kaunti at magpahinga habang ang isang kakampi ko naman ay tumatawag ng reinforcement gamit ang radyo naming dala. Napagpasyahan naming tumigil sa isang latian. May ilog doon at merong mga puno sa paligid. Napagpasyahan ko namang mahiga sa likod ng isang punong putol at naisipan kong magkubli ng mga dahong tuyo sapagkat meron akong tama sa balikat at sa binti kaya medyo hirap ang aking katawan. Habang nakahiga ako at nagtatago ay napansin kong may gumagalaw sa paligid. Maya-maya pa ay narinig ko na ang isa kong kasamahan at nagsalita ito. Ang sabi niya, humanda kayo dahil hindi tao ang kalaban natin. Ayon sa kanya ay hindi tao ang aming makakalaban at sa palagay ko ay hindi ko alam kung anong nilalang ito. Dahil napansin ko na lamang na parang tumatalon ito sa puno at napakabilis. At doon, unti-unti kong nakikita ang mga kasamahan kong bumabagsak. At ilang minuto lamang ang lumipas ay halos patay na ang 6 kong kasama. Pinili ko pa rin magkubli sa mga dahon dahil sa takot. Dahil hindi tao ang aming kalaban. Nakita ko ang isa kong kasamang gumagapang at nakatago rin. At ang iba naman ay nagpapaputok. Ngunit kagaya ng sinapit ng iba ay namatay din ang aking ibang kasamahan. At tanging 2 na lamang kaming natitira. At habang nakatago ako sa tumbang puno ay inobserbahan ko ang paligid at maya-maya pa nakita ko na ang umaatake sa aking mga kasamahan. Naglalakad ito at tinitignan ang mga patay at maya-maya pa ay winakwak nito ang tiyan ng isa kong kasamahan at tila kinain ng lamang loob. Ang itsura nito ay tulad din ng sa tao ngunit ang nguso nito ay parang sa aso. Matutulis ang mga kuko at nanglilisik ang mata. Sa madaling salita, ito ay isang aswang. Ang isang kasama kong nagtatago ay hindi na rin nagsasalita. Ngunit hindi siya swinerte sapagkat naramdaman siya ng aswang at agad siya nitong dinukot. At maya-maya pa ay hiyaw na lamang ng kaibigan ko ang aking narinig. At dahil sa takot ay napahawak na lang ako sa aking baril. At mas pinili ko pa rin sumiksik sa gilid ng puno. Mga ilang minuto pa nag-ikot-ikot ang aswang sa paligid. At ng mga ilang minuto ang lumipas, naramdaman ko na siya ay umalis na. Hindi na ako umalis sa aking kinalalagyan hanggang sa nag-umaga. Nagising na lamang ako sa boses ng mga ibang sundalo. Dumating na pala ang aming reinforcement
At nang lumabas ako sa aking tinataguan ay nagulat ang ibang mga sundalo. At nang makita ko ang aking mga kasamahan ay agad akong nagulat. Tila nagkagutay-gutay ang mga katawan nito. At tila warak-warak ang mga tiyan at wala nang mga lamang loob. At dahil sa ako lang ang natira sa aming grupo at tila napagtanto ng mga sundalo ang nangyari, ako ay tinanggal sa serbisyo at binigyan pa ng medalya ng kaduwagan. Simula noon ay nawala na ako sa army. At magpasa hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin ang aking mga karanasan sa aswang na aming naengkwentro. Sa aking palagay ito ay isang angkan din ng rebelde at tila ito ang kanilang ginagamit panghiganti sa mga miyembro nilang nasasawi. Hanggang dito na lang po at nagpapasalamat ako sa pagbasa ng aking kwento. Bagamat alam kong meron ng ibang nabago sa aking lathala, ngunit nagpapasalamat pa rin po ako. Hanggang dito na lang po at nagpapasalamat pong muli. Mag-iingat po tayo palagi.